Good evening! Welcome! This is your show. This is your live AGT Anything Goes Topic Season 7 Episode 76. And today is October 3, 2025. Oh, and it's a Bible Friday night. Yes. Good evening po sa inyo. Good evening, Tata Bert. Good evening, Jananje. Yes. Kamusta po kayo? Kamusta ka, Tata Bert? Ay, okay naman ako. I'm okay. That's good to know. Very, very good. At sana po kayo po ay nagki-keep safe dahil sa mga, wala po talagang magandang balita, pero syempre ang ating Actually, the truth is, medyo nalulungkot ako din. Opo. Yung mga sunod-sunod na yung problema ng gobyerno natin, Yes po. tapos ito yung sunod-sunod na bagyo, at makikita mo naman naging epekto niya sa tao, baha, yung mga pananim, talagang naapektuhan ng gusto. Then, yung lindol sa Cebu. Grabe nga po. Ang lakas po. Grabe, Ay. Naku po. Kaya, baka sa yung saya natin, pinipilit pa rin natin. Yes. Opo. para po talaga. Tuloy-tuloy ang kasiyahan. Pero, naku po sana po maging okay po ang mga pamilyang nasa lanta, lalo na po syempre yung mga namatayan at hindi po. Yes, tama yun. And sa mga prayers na gagawin po pala natin, may isama man lang po natin na yung mga tao na apektuhan nitong mga ito, paka-recover kagad at mabawi nila yung dati nilang maayos na kalagayan. Okay po. Thank you po, Tata Bert. Ayun po. Ako nga po yung nagulat. Si Yaya po, yung kasama namin dati. Nasa Leyte po kasi, nag-chat siya. Para nagtakbuhan sila sa labas daw dahil nakasunding doon. Tapos nung tinignan ko po yung news, oh my gosh, talagang nagulat ako. Kala ko yung, alam mo yun, yung doll na sa atin ng mga 4 or 5. Naku, ito ay, ano po ba, Tata Bert? 7 po ba? 6.9. Almost 7 na, almost 7 na. Uy, po. Biro mo yung charts, no? Yung bumuhong charts na, ano na yun? Grabe. Grabe po. Kaya, nasunod pa po ng bagyo na... Then, eto na naman, yung takotan na naman about the big one. Basta, magpatuloy lang po tayong maging maingat, no? Sinasabi nga ng PhilBox ang tungkol sa, na hinog na. At anytime, pwede mangyari, pero sana naman wag muna. Wag po muna. Yan po. Sa patuloy lang po magdasal. Yan. Yes po. Ayun po. Sige po, Tata Bert, ano ka po pong gusto pong i-share? Naubusan na tayo. Wala tayo nakalap na talaga. Ang sa atin na lang, no, sana po, isipin na lang natin na kakaiba yung sitwasyon po natin ngayon. So, wag na tayo makadagdag sa problema na kasalukuyang meron ng ating bansa. Maging iba tayo man lang, no? Pilitin natin makagawa ng mga bagay na makakasaya sa ating kapwa. Ganun lang po. Kakatuwa. Totoo yan, Tata Bert. Actually, ever since po nangyari yung mga bagyo, yung baha, tapos yung sa gobyerno hanggang ang dami ko pong nakikitang sa social media, mga storya na nag-grocery daw, tapos yung tao sa after niya na binayaran yung grocery niya, may Grab drive, may Food Panda na nagbabike, tapos actually delayed na nga po yung order niya, parang 1 at 2 oras na siya nag-aantay. Pagdating po ng driver, sabi niya, naku ma'am, sorry, nasiraan po pala ng bike. Ito pa po yung nakakapanghina. Ang matanda na po, mga 50-something na. Pinipilit na lang na Tapos yun, ay nakakatuwa naman si ate at parang binigay niya ata yung GCash o yung QR ni Kuya. Naku, naka 30,000 na ngayon. Dahil, ayun na. Dahil sa sitwasyon niya. Opo. Parang mga ganun bagay, no? Simpleng paraan. Yes. Pero nakakatulong po yan. Po, sobra. Ay, nakakatawa. Yes, yun. May mga mabubuti pa po talaga. Thank you, Lord, po sa kanila. Basta laging positibo lang po lagi natin kaisipan sa pagtrato po natin sa tao, sa ating kapwa. Maging positibo lang at makakagaang ng loob po yan. Correct. Nakapagpunta na mga galing sa
Oo nga, no? Yung nasa balita na naman ngayon, Ano po yung Tata Bird? relief goods, no? Para sa mga disaster area, para sa mga ano, ibinibenta. Ano na yan? Kaya nga ayaw ko halos, ako inaano ko na ako ayaw ko mabalita yung tungkol sa ganyan, ano na yan, nakakadagdag ng ano Marami talaga kayo, no? Iba pa rin talaga ang kaisipan ng ibang mga tao talaga. At hindi po namin maintindihan bakit ganyan yung kaisipan nyo na parang mauubusan kayo, parang madadala nyo sa hukay yung lahat ng bagay na yan. Exactly. Yan. Kaya nakakatawa yung lecture ni Tata Berton nakaraan. Yung si Alexander, ang ganda ng ginawa niya, Tata Bert. Panoorin niyo po sa replay. Kasi, nga, no? Hindi ko malaman, G, no? Lately, no? Yung mga lectures, no? Opo. Yung tenor ng lecture ko, halos pare-pareho. At mukhang bukas parang nagtatouch na naman sa mga ganyang bagay. Oh my God. Yung bagong lecture. Bakit ganito? Parang tuhog-tuhog. Yes. Parang may ibig sabihin Opo. May ibig sabihin Ako, bakit ganito? Guided ka, Tata Bert. At sa mga binabasa mo, tinuturo mo talaga. Kaya ako, thank you po, Lord. At ginawa mong instrumento si Tata Bert. Ay, naku po. Kasi nga po, laging sakto, laging may sitwasyon. Basta hindi siya lumalayo. Talagang dikit na dikit. Tapos, ang nakakatuwa yung dinadagdagan mo po ng kanta, dinadagdagan mo ng mga young dinadagdagan ko ng kanta. Nakita ko naman na may relevance. Yes. Totoo po. Kaya naku, thank you po, Tata Bert. Kasi, yun. Ako, panoorin niyo po. At marirealize yung sinabi doon at ginawa ni Alexander. Ay, galing nun. Galing ng utak. Opo. Yan po. Batiin ko lang po sila na Merry Christmas pa rin po. Kasi October na, ilang araw na lang po. Tita Helen Tolentino, Ate Irene, Hi. Lola Judy. Syempre ito, bagong-bago, Miss Erlinda Omania. Ay, oo. Taga saan ba yan? Hindi ko lang Tata Bert Tita Belen. Hi, Belensky. And especially Kuya Joseph. Hi, Joseph. Fresh from Pangasinan. Ako, kamusta po kayo dyan? Oo, Joseph. Naapektuhan ba kayo nito ni Paulo? Paulo. Oh. Kami sa Isabela naapektuhan. Pero nakangiti pa rin ako. Ang mga palay. Naku. Ay, naku po. Ay, pero nakalabas na po, no? Nakalabas na. Okay. Wala po muna sanang sumunod para makapahinga po ang ating mga palay, ang mga nasa lanta. Pag-pray. Opo. Pag-pray po natin yan. Ayan po. So baka nagtataka po kayo, bakit Bible po tayo pag Friday? Pwede rin naman po kasi. Ang sa amin po ni Tata Bert, ang Jeremiah's po, syempre mahaba din po at dalawa po. So hahabulin po na para makapag-progress po tayo. Yan. Okay po. Sige po, Tata Bert. Saka may mga, it seems na may mga verses dito sa Jeremiah na tumatalakay din sa kasalukuyang mga nagaganap sa ating panahon sa ngayon. Sobrang sakto nga po. Parang kinakausap na diretso Yung sinasabi ni Yahweh, parang para sa inyo po. Para sa kanila. Ay, malakas pong sa Pangasinan po. Pangasinan. Yan. Palabas kasi ang doon halos ang west ang Pangasinan kasi. Okay po. Ingat po kayo dyan, Kuya Joseph. Ayan po. So, mag-start na po ba tayo, Tata Bert? Okay, sige. Sige po. Sa libro na po kami ni Jeremias or Jeremiah. Ayan. Pagbasa mula sa aklat ni Jeremias chapter 9. Sana'y naging balon ng tubig itong aking ulo at bukal ng luha itong mata ko, upang ako'y may iluha sa maghapon at magdamag para sa aking mga kababayang namatay. Sana'y may mapagtaguan ako doon sa disyerto, kung saan malayo ako sa aking mga kababayan. Sila'y mapakiapid at pawang mga taksil. Sila'y laging handang magsabi ng kasinungalingan. Kasamaan ang namamayani sa halip na katotohanan. Ganito ang sabi ni Yahweh.
Sunod-sunod na kasamaan ang ginagawa ng aking bayan at ako'y hindi nila nakikilala. Mag-ingat kayo kahit sa inyong mga kaibigan, kahit kapatid ay huwag pagkatiwalaan, sapagkat mandaraya lahat ng kapatid, katulad ni Jacob, at bawat isa'y naninira sa kanyang kaibigan. Ang lahat ay nandaraya sa kanyang kapwa, walang nagsasabi ng katotohanan. Dila nila'y sanay sa pagsisinungaling, sila'y patuloy sa pagkakasala at hindi naiisip ang magsisi. Ang kanilang kasalanan ay patong-patong na, hindi tumitigil sa pandaraya sa iba. Kahit na si Yahweh hindi kinikilala. Kaya sinabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, pahihirapan ko ang bansang ito upang sila'y subukin. Sapagkat ano pa ang aking magagawa sa bayan kong naging masama? Parang makamandag na pana ang kanilang mga dila. Lahat ng sinasabi ay pawang pandaraya. Magandang mangusap sa kanilang kapwa. Ngunit ang totoo, balak nila ay masama. Hindi ba nararapat na parusahan ko sila? Hindi ba dapat lang na maghiganti ako sa kanila? Ako, si Yahweh, ang nagsasabi nito. Ang sabi ni Jeremias, ang mga bundok ay aking tatangisan, at iiyakan ko ang mga pastulan, sapagkat natuyo na ang mga damo, at wala nang nagdaraang tao. Hindi na naririnig ang unga ng mga baka, pati mga ibon at hayop sa gubat ay nag-alisan na. Ang sabi ni Yahweh, ang Jerusalem ay wawasakin ko. Kanyang mga pader, paguguhuin ko, at wala nang maninirahan doon kundi mga asong gubat. Magiging disyerto, mga lungsod ng Huda, wala nang taong doon ay titira. At nagtanong si Jeremias, Yahweh, bakit po nasalanta ang lupain at natuyo tulad sa isang disyerto? Kaya wala nang may gustong dumaan? Sinong matalino ang makakaunawa nito? Kanino ninyo ipinaliwanag ang nangyaring ito upang masabi naman niya sa iba? Sumagot si Yahweh, nangyari ito sapagkat tinalikuran ng aking bayan ang kautosang ibinigay ko sa kanila at hindi sila sumunod sa akin. Sa halip, nagmatigas sila at sumamba sa Diyos-Diyosang si Baal, gaya ng itinuro ng kanilang mga magulang. Kaya akong si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, ganito ang gagawin ko. Mapapait na halaman ang ipapakain ko sa kanila at tubig na may lason ang ipapainom ko sa kanila. Pangangalatin ko sila sa iba't ibang bansa, mga bansang hindi man lamang nabalitaan ng kanilang mga magulang. At magpapadala ako ng mga hukbong sasalakay sa kanila hanggang sa lubusan silang malipol. Yan po hanggang verse 16. Balik lang po tayo sa unang verse. Grabe po. Yes. Dito sa verse 9 na ito, no? Talagang grabe. Yung paghihinagpis. Yung nararamdamang awa ni Jeremias sa mga taga-Juda. Taga doon kasi siya mismo eh. Then alam niya yung mangyayari sa Juda. Yung magiging kalagayan ng Juda after na makugkog ito at masakop ng bansang Babylonia. At dito binanggit nga, sana'y naging balon ng tubig itong aking ulo at bukal ng luha itong mata ko. Upang ako'y may iluha sa maghapon at magdamag para sa aking mga kababayang namatay. Talagang grabe yung kanyang iniiyak. Gusto niyang iiyak lahat. Yung kanyang nararamdaman na iyon. Grabe talaga. Ang problema, wala nga siyang magawa. Hanggang doon na lang sa pag-iyak. Sana'y may matagpuan ako doon sa disyerto kung saan malayo ako sa aking mga kababayan. Sila'y mapakiapid at pawang mga taksil. Ganun man ang nararamdaman ni Jeremiah. Hindi rin niya masisi talaga ang Diyos, si Yahweh. Dahil talaga namang kasuklam-suklam at sobrang grabe ang ginawa ng mga taga-Judas.
sa ginawa nilang pagtalikod kay Yahweh. Actually, hindi lang kinalikuran nila eh. Talagang ipinakita nila ng gusto ang ginawa nilang alipusta ng gusto kay Yahweh. Sumamba sila sa Diyos-Diyosan na alam naman nilang walang nagagawa sila sa kanilang kabutihan. Alam namang nililok lang yon, galing sa kahoy, galing sa metal na bagay, and then sinamba na nila, binihisan tapos sinamba. Parang sinampal nila si Yahweh yan. At malaking kasalanan po talaga yon. Sila'y laging handang magsabi ng kasinungalingan, kasamaan, ang namamayani sa halip na katotohanan. Totoo yun. Talagang hindi na naging makatotohanan ng mga sinasabi ng mga taga-Juda. Natuto na silang magsinungaling sa kanilang kapwa, pati sa Diyos. Nagsisinungaling sila. Ganito ang sabi ni Yahweh, sunod-sunod na kasamaan ang ginagawa ng aking bayan. At ako'y hindi nila nakikilala. Grabe talaga ang ginawa dahil sa hindi lang nila tinalikuran ng gusto si Yahweh, para bang hindi na nila kilala si Yahweh. Ganun ang ginawa nila. Mag-ingat kayo. Kahit sa inyong mga kaibigan, kahit kapatid, ay huwag pagkatiwalaan. Sapagkat mandaraya lahat ng kapatid, katulad ni Jacob, at bawat isa'y naninira sa kanyang kaibigan. Kita mo yung ginawang kasamaan ng mga taga-Juda. Wala nang nakikilala. Hindi na nagkaroon ng tiwala sa isa't isa. At isang napakalaking bagay po yan. Kahit na kapatid, dinadaya nila. Kaibigan, kapatid, kapamilya, dinadaya po nila. Binanggit ang katulad ni Jacob. Kung matatandaan po natin yung nangyari kay Jacob, na-scam niya yung mismong kapatid niya na si Esau. In-scam niya eh. Ano ba yung pang-i-scam? Una, dinaya niya si Esau. Yung birthright ni Esau, dahil mas matanda si Esau, supposedly, si Esau ang papalit kay Isaac. Yan. Hindi. Gutom, nung panahon na yun, gutom na gutom si Esau. Kasalukuyan nagluluto naman si Jacob ng masarap na lugaw. In-scam nga ni Jacob, si Esau, sabi, sige, dahil humihingi nga si Esau ng kung pwede bigyan daw siya ng lugaw na iyon para maibsan yung kanyang gutom na nararamdaman. Sabi naman ni magulang si Jacob, sige, bigyan kita nito, basta ipagpalit mo na lang sa akin yung birthright mo. Biro mo, wala rin mang utak si Esau, bakit ginawa niya yun? Ipinagpalit niya doon. Isa yun. Ang pangalawang panggugulang na ginawa pa niya, bulag na noon si Isaac And then, babasbasan na ni Isaac si Esau. Dahil nga siya ang panganay. Ang ginawa naman, nagsabwatan si Jacob at yung nanay niya si Rebecca. Imbis na si Esau kasi naghanap nung parang kakatayin na nakakatayin na parang handa-handa nila. Sinamantala ni Jacob tsaka ni Rebecca. Si Esau kasi balbon. Ang ginawa naman ni Jacob na ito, kumuha nung balahibo ng tupa ata yun. Sinalat ni Isaac. May hinala na si Isaac doon, pero nakikita niya na balbon yung pinapahawakan sa kanya. Balat ng balahibo ng tupa. Ginawad dahil sa akala bandang huli, talagang napaniwala din ni Jacob at ni Rebecca, si Isaac, na ang binabasbasan niya ay si Esau. Ibinigay niya yung basbas na nararapat lang kay Esau dapat bilang panganay. Ibinigay niya kay kay Jacob. Nung bandang huli, diyan nagkagalit nga si Jacob at si Esau. Nagtago si Jacob for 20 years. Pero later on, nagkabati din uli sila. Talagang magpapatayan yung magkapatid sa pangyayaring iyon. Pero after 20 years, nagkabati rin. Yun po, ang pang-i-scam o pandaraya ni Jacob, kasabwat ang kanyang nanay
kay Esau. Yes. Yung binanggit po dito na yan. The first comer. Totoo. Ang lahat ay nandaraya sa kanyang kapwa. Walang nagsasabi ng katotohanan. Dila'y sanay sa pagsisinungaling. Sila'y patuloy sa pagkakasala at hindi naiisip ang magsisi. Ang kanilang kasalanan ay patong-patong na. Hindi tumitigil sa pandaraya sa iba. Yan po ang nangyayari talaga sa Juda noon, sa mga tao. Kahit na si Yahweh, hindi kinikilala. Kaya sinabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat, pahihirapan ko ang bansang ito upang sila'y subukin. Sapagkat ano pa ang aking magagawa sa bayan kong naging masama? Ano pang gagawain niya? Talagang grabe ang naging kasamaan ng mga taga-Juda nito. So wala nang magagawa si Yahweh noon. Kinakailangan mabago niya ang kaisipan ng mga taga-Juda na ito. Yun nga, to the point na, to the extent na kinakailangang parusahan sila ng matindi. Parang makamandag na pana ang kanilang mga dila. Lahat ng sinasabi ay pawang pandaraya. Magandang mangusap sa kanilang kapwa, ngunit ang totoo, balak nila ay masama. Yan. Hindi ba nararapat na parusahan ko sila? Hindi ba dapat lang na maghiganti ako sa kanila? Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Biro mo nagsasalita ng gano'n ng Diyos. Dahil grabe talaga ang naging kasamaan ng Israel noon. Ang sabi ni Jeremias, ang mga bundok ay aking tatangisan at iiyakan ko ang mga pastulan sapagkat natuyo na ang mga damo at wala nang nagdaraang tao. Hindi na naririnig ang unga ng mga baka. Pati mga ibon at hayop sa gubat ay nag-alisa na. Ang sabi ni Yahweh, ang Jerusalem ay wawasakin ko, kanyang mga pader, paguguhuin ko, at wala nang maninirahan doon kundi mga asong gubat. Magiging disyerto, mga lungsod ng Juda, wala ng taong doon ay titira. Talagang magiging desolated ng gusto yung Juda. At nagtanong si Jeremias kay Yahweh, Yahweh, bakit po nasalanta ang lupain at natuyo tulad sa isang disyerto? Kaya wala nang may gustong dumaan? Sinong matalino ang makakaunawa nito? Kanina ninyo ipinaliwanag ang pangyayaring ito upang masabi naman niya sa iba. Sinagot naman ni Yahweh yan. Nangyari ito dahil nga tinalikuran ng mga taga-Juda si Yahweh. Mas ginusto nilang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, si Baal. Dahil yung din ang naging turo ng kanilang mga ninuno noon. Kaya ako si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, ganito ang gagawin ko. Mapapait na halaman ang ipapakain ko sa kanila at tubig na may lason ang ipapainom ko sa kanila. Pangangalatin ko sila sa iba't ibang mga bansa, mga bansang hindi man lamang nabalitaan ng kanilang mga magulang, at magpapadala ako ng mga hukbong sasalakay sa kanila hanggang sa lubusan silang malipol. Pero mo grabe talaga magkakawatak-watak ang mga taga-Juda sa gagawaing ito ni Yahweh para maturuan sila ng leksyon. Yun po ang bottom line ng gagawain ni Kaya kinakailangan iparanas ni Yahweh yung ganitong uri ng pagpaparusa para magising lang ang mga taga-Juda sa kamaliang ginagawa nila kay Yahweh mismo. Sa kanilang sarili at kay Yahweh mismo. Yan. Thank you, Patata Bernard. Dito tayo sa verse 17. Napapasaklolo ang mga taga-Jerusalem. Ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, isipin ninyo ang mga nangyayari. Tawagin ninyo ang mga taga-iyak, ang mga babaeng sanay managhoy. Sinabi naman ng mga tao, pagmadiliin sila upang managhoy para sa atin hanggang sa pumalong ang ating mga luha
at mamugto sa pag-iyak ang ating mga mata. Dinggin mo ang panaghoy sa Zion. Nasalanta na tayo. Napakalaking kahihiyan nito. Lisanin na natin ang ating lupain sapagkat wasak na mga tahanan natin. Sinabi naman ni Jeremias, mga babae, pakinggan ninyo si Yahweh at unawain ang kanyang sinasabi. Turuan ninyong managhoy ang inyong mga anak na babae, gayon din ang kanilang mga kaibigan. Nakapasok na ang kamatayan sa ating mga tahanan at sa mga magagarang palasyo. Pinuksan niya mga batang nasa lansangan at ang mga kabataang nasa pamilihan. Nagkalat kahit saan ang mga bangkay, tila bunton ng dumi sa kabukiran, parang uhay na ginapas ng mga mang-aani at saka iniwang walang nag-iipon. Ito ang ipinapasabi sa akin ni Yahweh. Ang sabi ni Yahweh, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na kanyang taglay, ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago. Makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako, si Yahweh, ang nagsasabi nito. Sinabi pa ni Yahweh, darating ang panahong paparusahan ko ang lahat ng tinuli, ngunit ang puso'y hindi naman nababago. Mga taga-Ehipto, Juda, Edom, Ammon, Moab at lahat ng naninirahan sa disyerto at ang mga nagpuputol ng kanilang buhok. Sila at lahat ng mga taga-Israel ay hindi pa nagkakaroon ng panloob na pagbabago, bagaman sila ay tinuli ayon sa laman. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napapasaklolo ang mga taga-Jerusalem. Dito sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, isipin ninyo ang mga nangyayari. Tawagin ninyo ang mga taga-iyak, ang mga babaeng sanay managhoy. Ang mga taga-Juda kasi yun, ang mga taga-Israel noon. Talagang matibay na ang dibdib. Hindi na tinatablan. Halos hindi na nga silang maiyak dahil sa kasamaang ginawa nila. Kaya yun, nagsuggest si Yahweh na sabihin ni Jeremiah sa kanila na kumuha na ng taga-iyak. Dahil hindi na nga maiyak yung mga taga-Juda eh. Baka sa naging bakal na yung puso nila, yung damdamin nila, na hindi nila maramdamang umiyak. Yun. Sa mga nakikita nila. Ayun, inutusan sila ng taga-iyak. Baka sakali kung umiyak, makita ni Yahweh yung maawa. Pero hindi eh. Kinakailangan danasin talaga nila. Kinakailangan pagdaanan nila yung mga ganitong hirap para magising ang kanilang damdamin at ibalik nila ng kusa at tao sa kanilang puso ang kanilang pagmamahal, ang kanilang pagsasamba kay Yahweh. Sabi naman ng mga tao, pagmadaliin sila upang managhoy para sa atin hanggang sa bumalog ang ating mga luha at mamugto sa pag-iyak ang ating mga mata. Mga tao na nagmamadali dahil hindi na nga sila makaano. Talaga nang grabe ang paghahanap nila nung mga taong iiyak para sa kanila. Dinggin mo ang panaghoy sa Zion. Nasalanta na tayo. Napakalaking kahihiyan ito. Lisanin na natin ang ating lupain sapagkat wasak na mga tahanan natin. Sinabi ni Jeremias, mga babae, pakinggan ninyo si Yahweh at unawain ang kanyang sinasabi. Turuan ninyong managhoy ang inyong mga anak na babae. Gayon din ang kanilang mga kaibigan. Parang napakalaki ng problema nila dito, no? Hirap na hirap silang makahanap ng iiyak para sa kanila. Nakapasok na ang kamatayan sa ating mga tahanan at sa magagarang palasyo. Pinuksan niya ang mga batang nasa lansangan at ang mga kabataang nasa pamilihan. Grabe na, yun na, nakapasok na nga yung kanilang kaaway ng mga taga-Babylonia na ito.
Pinuksa na, walang pili kasi, pati Opo. bata, matanda, may asawa, wala, patay eh. Nagkalat kahit saan ang mga bangkay. Tila bunto ng dumi sa kabukiran. Parang uhay na ginapas ng mga mang-aani. At saka iniwang walang nag-iipon. Ito ang ipinapasabi sa akin ni Yahweh. Ang sabi ni Yahweh, huwag ipagyabang ng matatalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na kanyang taglay, ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago. Makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Dito sinabi nga ni Yahweh na walang matalino, walang matapang, walang mayaman. At ang ika nga ang matatawag lang na mabuti yung kung sino ang may pag-ibig. May pag-ibig, ang iira ng pag-ibig kay Yahweh. Yun lang. At maging makatarungan sa kapwa. Kasama na yun. Sinabi pa ni Yahweh, darating ang panahong paparusahan ko ang lahat ng pinuli, ngunit ang puso'y hindi naman nababago. Ang pagtutuli nga po pala ay naging bahagi sa Old Covenant ni Abraham at ni Yahweh. Yan kasi ang magiging marka ng covenant na iyon. No? At yun nga, ang problema nga dito, kahit na tinuli sila, hindi pa rin nila sinunod yung mga utos ni Yahweh. So parang baliwala rin yung pagtutuli na yun. Actually, maibigay ko na at may-share na rin sa inyo, doon sa bagong covenant ni Jesus, kasama po ang pagtutuli sa hindi na sinusunod. Kasama yan pati ng itong Sabbath day. Kaya okay. binago yan ni Jesus. Kaya hindi ka na po nagpatuli talaga. Oo, kaya nga nalaman ko yun eh. Ang ganda ng pasok ko. Pasok ko yan. Oo. Dahil yun ang ating masishare namin. Dahil nga, darating ang panahon, paparusahan ko ang lahat ng pinuli, ngunit ang puso'y hindi naman nababago. Kita nyo na, pinuli na, pero hindi naman nabago ang puso nila. Supposedly, may marka ka na ng covenant. Dapat sinusunod mo na yung covenant na iyon ng Diyos sa mga taga-Israel. Ang problema nga, wala eh. So, baliwala. Hindi naman nababago. Mga taga-Ehipto, Juda, Edom, Ammon, Moab, at lahat ng naninira sa disyerto, at ang mga nagpuputol ng kanilang buhok, sila at lahat ng mga taga-Israel ay hindi pa nagkakaroon ng panloob na pagbabago. Bagaman sila ay pinuli ayon sa laman. Yun ika nga dapat pinuli sila, dapat yung panloob nilang damdamin nabubuo ng pagmamahal kay Yahweh at pagmamahal sa kanilang kapwa. Ganun dapat. Kaso hindi rin eh. Yan po salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Thank you po, Tata Bert. Nako, dito rin, nagpuputol ng kanilang buhok. Nako, Tata Bert, yung buhok mo. Joke lang po yun. Joke lang. Siyempre, tulian. Tama kanina, nagpagupit nga ako. Galing, no? Sakto lahat po si Tata Bert ang describe pala dito. Magtuloy po natin ng 10, Tata Bert. May time pa po 30 minutes pa. Oo, sige po. Ayan po. Tuloy na po namin hanggang 10. Chapter 10. Ayan po. Chapter 10. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at ang tunay na pagsamba. Mga anak ni Israel, pakinggan ninyo ang ipinapasabi ni Yahweh. Ang sabi niya,
Huwag ninyong tutularan ang ginagawa ng ibang mga bansa o mabahala sa nakikitang mga tanda sa kalangitan na labis silang kinatatakutan. Ang dinudiyos nila ay hindi maaasahan. Isang punong kahoy na pinutol sa gubat, inanyuan ng mga dalubhasang kamay at pinalumutian ng ginto at pilak. Idinikit at pinakuan upang hindi mabuwal. Ang mga Diyos-Diyosang ito'y tulad sa panakot ng ibon sa gitna ng bukid, hindi nakakapagsalita. Pinapasan pa sila sapagkat hindi nakakalakad. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat hindi sila makakagawa ng masama at wala ring magagawang mabuti. Wala nang ibang tulad mo, O Yahweh. Ikaw ay makapangyarihan. Walang kasindakila ang iyong pangalan. Sino ang hindi matatakot sa iyo? Ikaw na hari ng lahat ng bansa. Karapat dapat lamang na ikaw ay katakutan, kahit na piliin ang lahat ng matatalino mula sa lahat ng bansa at mga kaharian, wala pa ring makakatulad sa iyo. Silang lahat ay pawang hangal at mangmang. Ano ang maituturo sa kanila ng mga Diyos-Diyosang kahoy? Ang kanilang Diyos-Diyos ay binalutan ng pilak na galing sa Tarsis at ng gintong mula sa upas. Ginawang lahat ng mahuhusay na kamay. Pagkatapos ay binihisan ng kulay ube at pula na hinabi naman ng paghahabing sanay. Ngunit ikaw, Yahweh, ang tunay na Diyos, ikaw ang Diyos na buhay at ang haring walang hanggan. Nayayanig ang daigdig kapag ikaw ay nagagalit at walang bansang makakatagal sa tindi ng iyong puot. Sabihin ninyo sa mga Diyos-Diyosan, ang sino mang hindi makalikha ng langit at lupa ay dudurugin at lubusang mawawala sa ibabaw ng daigdig. Yan po. Hanggang verse 11 lang po yun muna. Yan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dito ay binabanggit yung tungkol sa Diyos-Diyosan. No? Mas binigyang halaga kasi ng mga taga-Israel na sambahin ang ginawa nilang Diyos-Diyos. Sila mismong gumawa noon gumawa sila ng kahoy, umukit ng hugis na tao or whatever, binihisan nila, kinulayan, binihisan, tapos yun na ang kanilang sinasamba. Parang sinampal nila ang Diyos sa ginawa nilang yan sa totoo lang. Kaya galit na galit din si Yahweh. Ang dinudiyos nila ay hindi maaasahan. Totoo naman, gumawa lang sila ng ganon. Ni hindi nga makalakad sa kanyang sarili yung ginawa nilang Diyos-Diyosan na iyon. Kinakailangan buhatin pa nila para lang mapalipat o makapunta sa iba't ibang lugar yung nasabing Diyos-Diyosan na ito. Hindi nagsasalita. Walang sinasabi kung ano man sa kanila. Tapos still, yung pa rin ang sinasamba nila. Ang mga Diyos-Diyosang ito'y tulad sa panakot ng ibon, parang scarecrow. Wala nga, hindi kasi gumagalaw sa gitna ng bukid, hindi nakakapagsalita. Pinapasampasin na panila sapagkat hindi nakakalakad. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat hindi sila makakagawa ng masama at wala rin magagawang mabuti. Totoo. Dahil ando do, estatwa lang yun Anong mali noong gumawa? Wala, hindi gagawa. Tama nga naman na hindi makakagawa ng masama. Pero wala rin magagawang mabuti yun. Wala nang ibang tulad mo, O Yahweh. Ikaw ay makapangyarihan. Walang kasindakila ang iyong pangalan. Sino ang hindi matatakot sa iyo? Ikaw na hari ng mga bansa. Karapat-dapat lamang na ikaw ay katakutan kahit napiliin ang lahat ng matatalino mula sa lahat ng bansa at mga kaharian. Wala pa rin makakatulad sa iyo. Silang lahat ay pawang hangal at mangmang. Ano ang maituturo sa kanila ng mga Diyos-Diyosang kahoy? Ang kanilang Diyos-Diyos ay binalutan ng pilak na galing sa Tarsis at ang gintong mula sa upas. Ginawang lahat ng mahuhusay na kamay pagkatapos ay binihisan ng kulay ube at pula na hinabi naman ng maghahabing
ng Sanay. maghahabing sanay. Nahabi ko yung screen. Sorry. Ngunit ikaw, Yahweh, ang tunay na Diyos. Totoo naman, ikaw ang Diyos na buhay at ang haring walang hanggan. Nayayanig ang daigdig kapag ikaw ay nagagalit at walang bansang makakatagal sa tindi ng iyong puot. Sabihin ninyo sa mga Diyos-Diyosan, ang sinumang hindi makalikha ng langit at lupa ay dudurugin at lubusang mawawala sa ibabaw ng daigdig. Ano naman ang magagawa ng Diyos-Diyosan? Anong bagay nung makalikha ng ni hindi nga makapagsalita, hindi makapag-isip? Thank you, Tata Brad. Tsaka maganda po yung sinabi niya, walang gagawing masama, pero wala rin gagawing Oo. walang kwentang pag-uukit. Ayan po. Sila lang nagpangalan na Baal, sila lang nagpangalan mga tao lang. Yung mga tao lang. Siguro may pinagbasihan sila dyan na kung ano man, hindi natin alam Baal. Yan, patuloy na po tayo sa verse 12. Awit ng pagpupuri sa Diyos. Nilikha ni Yahweh ang lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Lumitaw ang daigdig dahil sa kanyang karunungan at iniladlad niya ang langit sa bisa ng kanyang kaalaman. Pagkarinig sa kanyang utos, umugong ang mga tubig sa kalangitan. Napagsama-sama niya ang mga ulap mula sa lahat ng hangganan ng lupa. Nagagawa niyang pakislapin ang kidlat sa gitna ng ulan at nagpapaihip sa hangin mula sa kublihan nito. Sa harapan niya, ang bawat tao ay mistulang mangmang. Malalagay sa kahihiyan bawat panday sapagkat ang ginawa nilang mga Diyos-Diyosan ay hindi totoo at walang buhay. Sila'y walang silbi sapagkat likha lamang ng pandaraya. Wawasakin silang lahat ni Yahweh. Ngunit hindi ganito ang Diyos ni Jacob. Siya ang may likha ng lahat ng bagay, at pinili niya ang Israel upang maging kanyang bayan. Yahweh ang kanyang pangalan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At dito po'y binanggit naman ang tungkol kay Yahweh na siya ang may likha ng lahat. Ganun po ang kapangyarihan ng ating Diyos. Walang makitatago sa Kanya. Lahat alam po niya. Wala tayong makikita ngayon ng mga bagay-bagay kung hindi po kay Yahweh. Wala po tayong may ikabubuhay, wala po tayong mga gagawaing mga bagay kung hindi po kay Yahweh. Siya po ang may likha ng lahat ng iyan. Tuloy ko na po, Tata Bert. Ay, so, dagdag ko, Tata Bert. Kahit nga ang siyensya, kahit anong explain nila, meron pa rin sa huling tanong, so saan nga nanggaling? Di ba? Totoo. Hindi mo pa rin Hindi nila ang science, hindi maaanuhan yan. Correct po. Yes. Hindi nila maaarok. Tama po. Ayan. Thank you po. Tuloy na natin sa verse 17. Ang darating na pagkabihag. Mga taga-Jerusalem na nagpapaligiran ng kaaway, ipunin ninyo ang inyong mga ari-arian. Palalayasin na kayo ni Yahweh at ipapatapon sa ibang lupain. Pahihirapan kayong lahat hanggang sa walang matira. Ito ang sabi ni Yahweh. At dumaing naman ang mga taga-Jerusalem. Napakatindi ng parusa sa amin. Hindi gumagaling ang aming mga sugat. Akala namin ito'y aming matitiis. Ang aming mga tolda ay nawasak. Napatid na lahat ang mga lupid. Ang aming mga anak ay naglayasang lahat. Walang natira upang mag-ayos ng aming tolda. Wala isa mang magsasabit ng mga kortina. At sumagot si Jeremias. Ang aming mga pinuno ay pawang mga hangal. Hindi sila sumangguni kay Yahweh. Kaya hindi sila naging matagumpay. At ang mga tao'y nagsipangalat. Makinig kayo. May dumating na balita. Nagkakagulo sa isang bansang nasa hilaga. Ang kanilang hukbo ang pupuksa sa mga lungsod ng Juda at ito'y magiging disyerto, tahanan ng mga asong gubat. Nalalaman ko po, Yahweh, na walang taong may hawak ng sarili niyang buhay at walang nakakatiyak ng kanyang sasapitin. Ituwid mo ang iyong bayan, O Yahweh, ngunit
Huwag naman sana kayong maging marahas. Huwag kaming parusahan sa panahong kayo'y napupuot na siyang magiging wakas naming lahat. Ibaling mo yung puot sa mga bansang ayaw kumilala sa iyo at sa mga taong hindi tumatawag sa iyong pangalan. Pinatay nila ang mga anak ni Jacob at tinasak ang kanilang lupain. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang darating na pagkabihag. Ito na, yung sasakop sa Jerusalem, sa Juda. Yan nga po yung bansang Babylonia. Dito, matatalo kasi talaga ang mga taga-Juda rito sa labanan na ito. At karamihan at marami sa kanila ang magiging ang magiging huli or ang magiging captive. And then itatapon sila, dadalahin sila sa Babylonia. Merong ibang makakatakas, makakapunta sa ibang bansa. Merong iba naman, kung saan-saan lang magtatago na. Pero karamihan sa kanila madadala talaga sa bansang Babylonia. Pahihirapan kayong lahat hanggang sa walang matira. At dumaing naman ang mga taga-Jerusalem, napakatindi ng parusa sa amin. Hindi gumagaling ang aming mga sugat. Akala namin ito'y aming matitiis. Yon ang inyong pagkakamali. Akala ninyo'y kaya nyong tiisin. Yung sinasabi nyong kaya nyong tiisin para ding pinagkaitan ninyo ng pagmamahal si Yahweh sa ginawa nyong iyan Parang nagmamalaki kayo Dapat, ang ginawa nyo, alam nyo nandiyan naman si Yahweh. Hingiin nyo na sa Kanya ang lahat ng tulong na kailangan nyo. Sambahin nyo siya ng maayos, muling ibalik ang inyong paggalang sa Kanya. Ang problema, hindi Ang aming mga tolda ay nawasak, napatid na lahat ang mga lubid. Ang aming mga anak ay naglayasang lahat. Totoo naman. Isinalba na nila ang sarili nila Walang natitira upang mag-ayos ng aming tolda. Wala isa mang nagsasabit ng mga kortina. At sumagot si Jeremias. Ang aming mga pinuno'y pawang mga hangal. Naging mayabang talaga, naging hangal. Hindi sila sumangguni kay Yahweh. Ando doon lang si Yahweh. Bakit hindi sila sumangguni? Yun ang malaki nilang pagkakamali. At actually, binigyan pa nga sila ng tsansa kahit na last minute na ni Yahweh na may magbago man lang sana sa kanila kahit isa. Magkakaroon ng pagbabago yung pagsasalaki ng Babylonia. Ang problema, wala nga. Nagbingi-bingihan din itong mga taga-Juda na ito, kasama ang kanilang mga pinuno. Nagmalaki pa sila. Kaya hindi sila naging matagumpay at ang mga tao'y nagsipangala. Makinig kayo, may dumating na balita. Nagkakagulo sa isang bansang nasa hilaga. Ang kanilang hukbo ang pupuksa sa mga lungsod ng Juda. Ang bansang ito'y talagang nagkakagulo dahil rumaraga sa iyo kanilang gagawin pagsakop sa Juda. At ito'y magiging disyerto, tahanan ng mga asong gubat. Nalalaman ko po, Yahweh, na walang taong may hawak ng sarili niyang buhay at walang nakakatiyak ng kanyang sasapitin. Ituwid mo ang iyong bayan, o Yahweh, ngunit huwag naman sana kayong maging marahas. Huwag kaming parusahan sa panahong kayo'y napupuot na siyang magiging wakas daming lahat. Humihingi sila ng wag naman sana maging marahas si Yahweh, pero nararapat lang Talagang naging sobra na ang ginawa ng mga taga-Juda. To the point na lahat ka ng pagpipigil ginawa na ni Yahweh. Pero kinakailangan talagang danasin ng mga taga-Juda yung pinaka-worst na punishment para lang magbago sila. Ibaling mo ang iyong puot sa mga bansang ayaw kumilala sa iyo at sa mga taong hindi tumatawag sa iyong pangalan. Pinatay nila ang mga anak ni Jacob at winasak ang kanilang lupain. Hindi pwedeng ibaling ni Yahweh yung kanyang puot sa mga taong sa ibang bansa na kumikilala. Wala naman siyang covenant kasi doon sa mga iyon Kung sino man ang Diyos nila, bahala sila. Ang usapan na walang covenant si Yahweh sa mga bansang iyon.
Pero minsan kasapakat nga lang ni Yahweh para sakupin at mapagbago ng tuluyan yung kaisipan ng mga taga-Juda. Ginamit ni Yahweh to the extent na para maparusahan ang Juda, ang Israel, ginamit ni Yahweh ang ibang bansa para maisakatuparan yung kanyang gagawaing pagbabago sa Israel na ito. At sa mga taong hindi tumatawag sa yun na yun, nabanggit na. Wala na, no? Okay na. Pinatay nila ang mga anak ni Jacob at winasak ang kanilang lupain. Nararapat lang yung bunyan. Dahil sa naging kasamaan na rin ng mga taga-Juda, ng mga taga-Israel. Yes. Thank you po, Tata Bert. Ayan po. Salamat po kay Lord sa kanyang salita. Yun nga po nabanggit ko kay Tata Bert. Yun nga, puro bad news, diba? Pero, o nga, no, ang Tagalog nung mga Biblia minsan, magandang balita. So, bigla ko na ito yung good news. Nung, diba, tuwing walang bad news, pero ito yung magandang balita. So, ang natutunan ko po dito na si Lord talaga yung Almighty at lahat. Kumbaga, binanggit sa lahat po ng kabanata, pinaparamdam niya, pinapaalam niya sa mga Israelita at kay Jeremias na kahit anong gawin nyo, kahit ikaw yung hari, ikaw yung pinuno, ikaw yung pinakamayaman, kahit nga tinuli ka at napag-usapan yung ng ama mong si Abraham, wala lahat yan kung wala kang pag-ibig. Dahil, sino lang ba ang may pag-ibig na hindi nagbabago? Diyos lang yun. So, siya lang yun ang pinakamalakas na meron siya. So, yun ang pwede natin ipamahagi po sa ibang tao. Yun lamang, Tata Bert. Noong ginawa po ng Diyos ang tao, hindi ang pinagkaloob sa tao buhay. Magtataka kayo, bakit hindi pinagkalooban ng Diyos ng kaisipan niya ang tao? Ang dahilan po, ayaw ni Yahweh na magkaroon ng spoon feeding para sa mga tao. Ang gusto niya, yung tao mismo ang hahanap ng tamang daan papunta upang matutunan ng tao yung kaisipan ng Diyos. Ayaw ni Yahweh nung una pa man na yung kaisipan ng Diyos ay spoon fed sa paggawa ng tao. Ayaw niya. Hindi magiging maganda Parang sabi nga ni Senyor magiging boring yung ganun Yes. So, kinakailangang maranasan ng tao mismo ang dapat na gawain. May experience niya kung ano ang dapat niyang gawain upang andaan patungo kay Yahweh para malaman niya yung kaisipan, matutunan niya ang kaisipan ni Yahweh. Yan po ang grand design. Yan po ang bahagi. Tayo po maraming nararanasan na hirap ngayon, katulad ng taga-Israel noon. Pero bahagi po yan ng plano ng Diyos upang masumpungan natin ang tamang daan papunta sa Kanya. The worst will still come, katulad ng nangyari sa Israel. Pero dapat maging handa po tayo. Dapat huwag tayong bibitaw sa Diyos. Nakatulad ng Israel na bumitaw noon Pero nung bandang huli, nasumpungan nila ang kanilang sarili. Ibinalik nila ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Ganon din po ang mangyayari ngayon. Pero sana naman, huwag nating hintayin na umabot pa sa ganong panahon. Ngayon pa lang, pagsilbihan na po natin ang ating kapwa. Tulungan natin ang ating kapwa. Dahil yun lang ang isang paraang magandang magagawa mo upang maipakita sa Diyos ang pagmamahal natin sa Kanya. Ganun po yan. Salamat po sa inyong pakikinig sa gabing ito. Thank you, Tata Bert. Sorry, Tata Bert, may bigla po naisip. Okay lang po mag-alay ako ng kanta po. Oh, yes! Yes! Kasi po, bukod sa, yun, malaki po yung pasasalamat ko at namin dito na yung mga blessings, hindi po siya natatapos. Yung ipipraise ko lang siya. Bukod po doon, sa nangyayari po sa ating bansa, sa gobyerno, sa korupsyon, sa baha,
sa lindol, at sa lahat pa pong, lalo na ngayon. Ang dami rin po pala nagkakasakit, lalo po yung mga bata. Ito pong kanta ko, ang title, Mighty to Save. Kasi, ang tanging Diyos lang po talaga, kahit ano yung pinagdadaanan natin, siya lang po talaga ang makakasagip po sa atin. Kaya, lagi po tayo lumapit sa Kanya. Ayan po. Pasensya na po kami. Kasi, siya lang po talaga sasagip sa atin, promise. Sorry po sa bigla. Bigla ko lang na. Okay lang po yun. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as a finally, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Ay, thank you po, Lord. Thank you for saving us. Ramdam ko yun.
Sorry po. Nanginginig. Ramdam ko Ayan. yun. Thank you po. At si... Napakaganda po talaga na once na after nyo mag-pray, samahan nyo po ng kanta ng isang praise song. Maganda pong magandang yun. Hi, super Tata Bert. Thank you po. At salamat po sa lahat na nanonood. I pray na kung ano man pa yung pinagdadaanan nyo, isagutin